nagkakagulo yung mga tao dahil meron daw orca. Pero wala akong makita. Yung diner daw na pupuntahan namin today, 150 years old na siya dito sa Vancouver. Parang feeling ko 90% sugar. Ang tamis sobra. Umaapaw siya, oh my God. Pagdating sa kanin, sablay ako lagi. Pero this time mukhang tama naman yung pagkaka. Dito, tingnan nyo naman. Nice. Ito yung package na binitbit ko. Galing Canadian Tire nung isang araw. Ngayon kailangan namin siyang ibalik dahil hindi siya kasya dun sa kung saan namin siya planong ilagay. Maulap yung lagay ng panahon today. Pero at least hindi umulan. Pero dun sa forecast, sabi, uulan today, buong maghap. Pero okay lang yan. Weekend ngayon, so gusto namin lumabas. This train is for YVR Airport. Ngayon, ayaw i-refund no Canadian Tire yung hindi ko lang kung anong tawag dun sa stand na yun. Nandun si Ran ngayon, kinakausap pa niya ulit yung taga Canadian Tire. I don't know. Mga $109 yata yung value nun. Ibang customer service na ulit yung nakausap namin. And medyo mas mabait siya, so pumayag siya na i-refund yung buong item. So, diretso kami ngayon ng North Vancouver. Doon kami kakain. 8 minutes bago dumating yung C-Bus. Oh my God, mukhang malakas yung alon. Mauga yung bangka. Ay, nagkakagulo yung mga tao dahil meron daw orca. Pero wala akong makita. Okay. Oo. Wala akong makita. Pero yung mga tao nagkakagulo sila dito. Wala, nagtago na sila. Meron kaming kinakainan dito na laging makarne and I think last year pa ako huling nakakain dito. Oh my God, here we go. Hindi ko sure kung ano yung gusto ko. Wait lang. Oh my God, ano kaya ito? I think parang ito yung gusto ko. Ito or ito? I'll have the white rice. And then, I get to have another side, right? Yeah, this one. Veggie? Yeah, veggies. Thank you. Beef brisket yung in-order ko, oh my God. With rice and vegetables. So, umpisahan na natin to. Ito lang pala in-order ni Ran. Tinapay kasi may operation daw siya. Tikman na natin yung taba. Oh my God. And in fairness, malambot siya kahit na makapal yung hiwa-hiwa niya. Oh my God. Ang sarap. Feeling ko mga 2 linggo na ako hindi nagra-rice. Yung first time ko mag-rice ulit. Yung broccoli nila na medyo overcooked. 1 oras yung appointment ni Ran dun sa derma niya. So, meron ako 1 hour para mag-ikot-ikot dito and I think Christmas pa nung last time na nandito ako. Or no, I think around mga February nandito ako. Nasa mga 8 degrees Celsius lang tayo today. And I think sobrang low tide. Yeah, sobrang low tide. Hindi halata pero sobrang malakas yung uga nitong platform na to. I think dahil sa medyo malakas din yung alon. Ngayon ko lang napansin tong relic na to. Mukha siyang, I don't know, yung music instrument na trombone. Wait, ano to? Okay, so may trumpet pala na ginagamit dati para magbigay ng signal sa mga dumadaan na barko dito. Pwede daw i-press tong button na to para mapakinggan yung mga music nung time na yon. I-press ko ba? Ayoko. Ang ganda nitong mga prism na to. Prismatica daw yung tawag nila dito sa art installation na to. Oh, so nice. I'm not sure kung umiikot ba dapat sila ng mag-isa ng kusa, pero ang ganda. Dito sa area na to, nakita kanina yung 2 orca. And usually nagstay daw sila ng mga at least a week dun sa area kung saan sila nakakita ng mga pagkain. So, malaki yung chance na makita pa rin natin sila ulit today. Wala actually, hindi ko pa sila never pa ako nakakita ng orca. Kaya excited ako kanina. Pero ayun, wala akong nakita. Hindi ko kinakaya yung lamig, manipis lang tong hoodie na suot ko.
So I think babalik ako sa either dun sa Lonsdale Quay or somewhere, baka may mga mall dito sa loob. Tingnan natin kung ano mga tinda dito sa pop-up market. Usually mga ginto yung presyo ng mga paninda dito pero tarot cards. Oh, nice. Okay, wala akong masyadong gusto sa mga paninda dito pero gusto ko magstay dito sa loob kasi mainit. Malamig masyado sa labas. May araw pa and medyo kumalma na rin yung alon konti. Baka nandito yung orca. Ang ganda ng simbahan na to. Well, actually, hindi ako sure kung simbahan ba siya. Marami kasing mga simbahan dito na. May mga simbahan dito na na-convert na to theater or to something else. May natira pa akong cream at saka ibang ingredients from the ice cream na ginawa ko nung nakaraan. So, maghahanap kami ng iba pang fruits or anything na pwedeng gawing ice cream dito sa City Market ng Loblo. Sale tong strawberries. Siguro maghanap tayo ng sobrang hinog na hinog. I think isang ganito lang. Okay na to. Oh my God, hindi ko alam kung natural ba to. Nung nakaraan kasi, bumili rin ako ng coconut juice and okay, 11%, 11 grams lang yung sugar niya, which is great. And 100% coconut water daw to. No added sugar. Oh my God. Wait. What the heck? Ilang kilo to? And $10.49 lang. Ginto ang presyo nitong shrimp paste na to. Bagoong alamang. Pero ang dami niya. Medyo malaki yung container. Today ko, plano gawin yung strawberry, caramelized strawberry para bukas maumpisahan ko or baka mamayang hapon. Kapag sinipag ako, uumpisahan ko yung strawberry ice cream. Nag-i-invite sila ng breakfast today. Kanina medyo malakas yung snow, pero ngayon wala na. Okay, and napakalamig today, -1 degree Celsius. Actually, umulan na. Kanina snow yan. Galit na siya. Oh my God, parang slurry yung nalalaglag. Parang 50%. No. Parang ice cold na rain yung pumapatak. Ang lamig niya. Ang lamig niya sa mukha. Yung diner daw na pupuntahan namin today. 150 years old na siya dito sa Vancouver. Yung first time ko ito try. Ha? 100 years. 100 years lang wala siya dito sa Vancouver. Okay. Pero for now, excited lang ako makapasok na sa loob dahil napakalamig. Ito na ba? For two? Yeah. Okay. Oh, thank you. Alright. Oh, thank you. Okay, let's go. Oh, actually, mura lang yung mga brunch nila. Nice. Oh, milk cream pala. Yeah. Okay. Ang lamig ng cream nila, sobra. Pero kaping-kape na ako. And, makitid lang yung store nila. Hindi siya yung katulad ng 50s diner dun sa... Saan nga ba yun? Yung sa Makati? Yung pinupuntahan natin. Filling station. Ayun, filling station na parang 50s diner din. 50s diner ng Baguio. Oh yeah, yung 50s diner din ng Baguio. Yun yung parang pinaka. Yun at saka yung filling station dun sa Poblacion ba yun? Sa Makati? Poblacion nga yun. Yeah. Yun yung pinakamalaking 50s diner na napuntahan namin. Nung maliit na bata pa, alam mo yung maliit na video nito. Oh yes, Yeah. thank you. Thank you. May coffee. Oh my God, ang kapal ng snow. Oh, mine's the, this one. Yeah, thank you. Any ketchup or hot sauce here? Ketchup for me? Yeah. Oh, yung hot sauce. Oh, thank you. Like, can we also have the hot sauce? Yeah, would you like Tabasco or French? Tabasco. Oh my God. Tatlo yung itlog. Ito yung big ass breakfast nila. So, may dalawang sausage, hash, pancake, toast, and tatlo yung sunny side up ko na egg. And ito yung kay Ran, scrambled egg. May beans, may taco, may salsa, and may hash brown. Okay, I wanna taste the sausage. Ito yung sausage nila. Excited ako lagi sa egg at saka sa sausage. Sakto lang. Yung hash. Patingin mo ko ng ano mo. Gusto kong tikman yung egg ni Ran. Parang ang sarap ng pagkaka-scramble ng egg niya. Kita niyo naman, ang daming cheese ng scrambled egg niya.
So good. Okay, the best daw lagyan ng Tabasco sa taas yung sunny side up na egg. Pero konting-konti lang. Kasi alam ko maanghang to. And mahilig ako dati sa maanghang, pero I don't know, over the years, dahil hindi ako nakakain lagi na maanghang, parang nawala na yung pagiging hilig ko sa maanghang. Let's go. Okay. Kainin natin ng isang buo. Okay, I'm not sure kung ano yung mga puree na meron sila. Oh, meron silang strawberry, which is plano kong gawin later para sa ice cream. I think mag-strawberry puree ako for the toast. I think isa lang. Open natin. Parang feeling ko 90% sugar. Ang tamis sobra. Curious ako sa paano lalabas tong maple syrup na to. Oh my God! Ayun, ay, lumalabas na siya. Hey! And I think we'll find out kung totoong maple syrup ba siya. Well, actually, hindi ko rin ma-figure out kung maple syrup ba or corn syrup. Well, let's see. Okay. Oh, looks so good. Totoong maple syrup siya. Gusto ko pa. Hindi nakalagay kung kaninong class card to, pero I think E is mataas na score kasi E excellent. So, puro E minus siya, may E plus pa. Date of birth, oh my God, from a person na pinanganak noong January 8, 1935. Wala nga lang pangalan. Pero kay Elvis Presley to? No way. No way. Oh my, hindi ko maintindihan kung bakit napakalamig. Well, 4 seconds, let's go. Hintayin lang natin si Ran sa kabila kasi ayaw niya tumawid nung 7 seconds na lang yung timer. Kaninang umaga pa kami hindi magkasundo sa mga bagay-bagay. Okay, I don't know kung ano yung nangyayari dun sa dulo. Holy oh no. Didiretso ba tayo? So hindi ko alam kung ano to. Tibet? Oh my God, okay. Ang dami nila, hindi ko alam kung makakadaan ba kami. Tumaas na daw yung temperature to 1 degree dahil kanina nag 0 degree. Pero, oh my God, napakalamig pa rin. Sobra. Finally, room temperature. Oh my God. Parang feeling ko, namanhid na yung ilong ko sa lamig. Magtitingin lang kami ng mga paso dito dahil mura yung mga paninda dito. Ang ganda nito. Meron siyang texture. Oh, actually, ito rin. May texture din siya. Actually, ito, hindi halata na may texture siya kasi parang ang shiny at ang polish niya pero may texture din siya. Nice. Mahigpit yung security nila dito. Oh my God. Meron tayong 4 cups to ng strawberries and gagawin ko tong strawberry ice cream. Pero naghahanap ako ng recipe ng strawberry ice cream na katulad nung ginawa ko kung paano ginawang ice cream yung pistachio, yung kailangan ng egg yolks kasi parang sobrang creamy niya talaga. Pero wala akong makitang ganon. So, yung buong process ko ngayon is katulad nung pistachio pero instead na pistachio, strawberry yung gagamitin ko. I-jam ko muna yung strawberry and then lalagyan ng egg yolk. Tapos i-food processor. And then, gagamitan na nung ice cream maker. So, I don't know kung ano mangyayari. Pero, let's go. Lagay muna natin sila dito sa strainer para mas mabilis silang hugasan. Gustong-gusto ko talaga tong strainer na to kasi ang laki niya. See? Oh my God, napakarami ng strawberry and ang ganda ng colors nila. Dandan lang para hindi magtilamsikan. Actually, hindi ko alam kung malilinis ba nito kung... Oh my God, okay. So, yung iba, medyo lata na sila. And then, I don't know, ayoko nang isama yung mga lata. Like katulad nito, may pasa na siya. So, I'm not sure kung pwede pa siya. Pero, just to be sure, hindi ko na siya isasama. Pero, itong mga to, i-dice ko na lang to. Mabilis lang tong i-dice. Ganda ng color nila, oh my God. Actually, natatempt ako techniques. Ang tamis, oh my God. Yeah. Pero, okay, i-dice ko na lang sila ng mabilisan para hindi ako matempt na kainin sila kasi kailangan ko talaga ng 3 to 4 cups ng strawberry para magawa yung jam and para magawa yung ice cream. At least hindi siya makalat
hindi katulad nung blueberry na, oh my God, parang nagmamantsa yung blueberry kahit saan. Pero itong strawberry, ang hassle niya kasi ang hirap alisin nung parang mga tangkay niya sa taas. Hindi ko alam kung tawag doon. Stamen ba yung tawag doon? Pero ayun, yung iba hollow din sila sa loob. So, I don't know. Feeling ko, hindi ako aware na ganun pala. May mga strawberry pala na ganun, na hollow yung loob. Nahangin lang yung loob. Sobrang ang tamis ng mga mapupula. Oh my God. What the heck? Oh my God. Tingnan niyo to. Ang tamis niya. Nahaselan talaga ako kapag kailangan ko pang hiwain yung gitna kasi ayaw maalis nung mga kulay green niya. Nakakainis. Ang tamis din ito. Ito yung pinakamapula sa lahat ng, oh my God, almost ang dark na niya. Gusto ko lang siyang tikman. And so far, siya rin yung pinakamatamis. Second to the last. Akala ko simple lang siya, pero nakakatagal talaga kapag kailangan hiwain yung mga kulay green sa taas. And ito na yung pinaka-last. So, karamihan kasi sa kanila, ayan, kulay green yung taas. So, inaalis ko sila. Ano ito, hindi siya masyado matamis dahil siguro kulay green pa yung taas niya. And eto na sila. Na-expect ko na mapupuno niya yung buong lalagyan kasi, I don't know, siguro marami lang sila kanina. Tingnan nung hindi pa nahihiwa. Medyo matagal na process to pero kailangan kong i-low medium heat etong kawali. Tapos hindi ko siya lalagyan ng sugar. So, yung strawberry lang ang ika-caramelize natin for 30 to 45 minutes. And ito na yung pinakamalaki kong kawali. So, ibuhos natin yung strawberry. Oh my God. Ngayon sila nagmukhang marami dahil kailangan ko silang painitin. Okay, iwanan muna natin to ng mga meron pa 30 to 45 minutes hanggang sa maging malagkit sila. Pero patagin natin. Okay, feeling ko hindi sila pantay-pantay or sabay-sabay na magka-caramelize. Pero okay lang yan. Halu-haluin natin every time na meron tayong tiyan. And wala rin kasing takip tong kawali na to. Pero lang yan. Okay, first time ko mag-caramelize ng strawberry and ngayon ko lang nakikita na nag-uumpisa na silang mangintab na parang nagmamantika sila. Okay. Natunaw na sila. Pero, so malapot na siya. Pero, wala pang 20 minutes to. I think magiging mas malapot pa to maya-maya and sobrang naka-mid lang ako. Medium lang yung heat na nilagay ko. And naamoy ko na siya ngayon. So walang asukal to. Walang kahit na anong sweetener. Pero plano kong lagyan pa siya ng stevia at saka ng vanilla extract para maging matamis siya. Feeling ko hindi matamis to kapag naging ice cream na siya kapag hindi siya nilagyan ng kahit na anong sweetener. Pero iwanan ko muna to dito. Naka-low simmer lang siya. For 4 minutes na lang, 45 minutes ko na siyang kinakaramelize. Pero tinikman ko siya kanina, hindi siya masarap. Maasim siya, sobra. And nung tinitikman ko sila kanina habang hinihiwa ko sila, matamis naman sila. So, I don't know kung bakit biglang naging maasim. Pero gusto kong tikman ulit. Oh my God, yeah. Napakaasim niya. So, Pero, ngayon ko sila lalagyan na, kung makikita ko, ngayon ko sila lalagyan nitong vanilla extract. I don't know kung makakatulong to, pero apat yung ilagay. 1, 2, 3, 4. At saka, stevia. I think yung stevia yung magpapatamis dito. Konti na lang rin pala yung stevia ko. I think isang 1/4 cup ilagay natin. Ewan ko na lang kung hindi pa itong miss to. Okay, let's go. Haluin uli natin. Minsan nagbubuo-buo itong stevia, so kailangan ko siyang durog-durogin. Tikman ulit natin and sana gumana. Sana kasi kung hindi, maasim yung ice cream. Maasim pa rin. Anyways, okay, kailangan ko lang ngayon ng egg yolk. Medyo nag-struggle ako nung first time ko gawin to, pero ngayon alam ko na kung paano ihiwalay yung egg yolk sa egg white. And pwede pa rin namang gawing omelette yung egg white lang. Kasi ginawa ko siya nung nakaraan and masarap pa rin naman. So, let's go! Okay. Oh my God. Okay, tagal malaglag nitong makapal na parang uhog. Hey, feeling ko gumagaling na ako sa paghihiwalay ng egg yolk sa egg white. Hindi na ako nag-struggle. Unlike last time. I think dodoblehin ko yung amount din ng stevia dito dahil hindi ko alam kung paano gagawa ng paraan yung maasim na strawberry. Siguro, isa at kalahati. Oh my God, feeling ko hindi kaya ng egg yolk yung sobrang daming stevia.
Hindi ko na alam kung paano gagawin ng paraan to. Pero oh my God, nag-struggle siya. Nag-struggle siya. Oh, actually, ang ganda ng consistency niya. Ang ganda ng color. Yellow. Okay. I think okay na to. Itatabi ko na lang siya saglit. Umpisahan ko na yung cream. Okay, so, natin ang 2 cup nitong gatas. Oh my God. 1. And gusto ko na rin maubos tong gatas. I think ito na yung last time na gagawa ko ng ice cream. Sa susunod, puro sorbet na lang yung gagawin. 2. Okay, next. Itong cream. 2 cream din. Okay, 1, 2. Wait lang. And itong artificial vanilla ulit. 1. 4 na tablespoon daw nito. So, 2, 3, 4. And oh my God, kailangan daw lagyan ng salt. Pero I'm not sure kung meron pa kaming salt. And magluluto pa ako mamaya na kailangan ko rin ng salt. Okay, wala na kaming... wala nang asin. So, okay, wala na lang salt to. Okay lang yan. I think wala namang kaso kung walang salt to. Haluin natin. Nakalimutan ko. Kailangan din pala ng stevia ulit dito. 1/4 cup lang daw dapat. Pero kalahati na. Okay. And hindi naman siya kailangan mainit na mainit. Babaan natin yung temperature. 3 lang natin. And dahil wala tayong thermometer, katulad last time, tatansyahin lang natin yung temperature nito. I think, i-stay ko na lang siya sa low, medium, 3. Tapos, after 10 minutes na naka-low, medium, 3 siya, saka ko ilalagay yung, ite-temper yung egg sa kanya. Okay, go. Dahan-dahan yung pagbuhos kasi we're trying to make a custard. Okay. Go. Kung saan ako nagbabate. Go. Okay. Okay, perfect. Okay. Ayan, hindi siya nagiging nilagang itlog. Mga 5 ganun pa. Okay. Sige, bilisan mo pa konti para hindi siya maging okay. Perfect, let's go. Okay, para hindi siya maging nilagang itlog. And yeah, na-mix naman siya 100% dun sa cream. Okay, ibuhos na natin lahat tong cream and hindi na rin siya ganun karami pero okay lang yan. Then na-expect ko na at least isang buong isang buong cup pa siya pero hindi na. So, let's go. Okay, ilagay na natin siya ngayon dito sa strawberry mix. Sa strawberry jam pala natin na napaka-asin. Na-expect ko na mapupuno siya, pero capacity naman. Okay, let's go. Simutin lang natin. Okay. So far, everything, lahat ng to mukha siyang maganda. The problem yung lasa. Kung magiging masarap din ba yung lasa niya. Kasi napaka-asin ng mga strawberry. Matamis sila nung hinihiba ko pa lang. Hindi ko alam kung bakit naging maasim sila. So, mix ko lang to hanggang sa mag-blend sila. Tapos, palalamigin ko konti ng room temperature and then saka ko sila ilalagay sa blend. Actually, ngayon ako curious kung nabawasan ba yung asim niya or same pa rin. Sana nabawasan kasi nabawasan yung asim niya. Lasa pa rin siyang strawberry pero hindi siya matamis. Wala na rin kasi akong stevia and gagawa pa ako mamaya ng lassi. So, I think okay na siya. Hindi na yeah, hindi na masama. Pinag-iisipan ko ngayon kung i-blender ko pa ba siya? Kasi feeling ko kapag blender or food processor ko siya, mawawala yung mga tiny bits ng strawberry. And I think happy na ako sa creaminess niya. I mean, creamy naman siya. Pero I don't know. Alam ko na. Siguro i-blender ko or i-food processor ko yung kalahati. Siguro mga 3 cups lang ilalagay ko dito para i-blend. Oh my God. Ayokong magkanda tapon-tapon siya kasi pagkatapos nitong lahat, pagkatapos ng buong process, usually ang konti lang nung nagagawang ice cream. Uy, mayos ka. Okay. Okay. Hindi naman ako magpasaguhit. Saktong-sakto lang. So, yung maximum kasi nito, hanggang dito lang. And sumakto lang naman siya. So, gawin natin to dito. Blend sense. Medyo mas nagkulay pink to than usual. Or compare sa kanina, I think nadurog talaga lahat ng strawberries. Which nakabawas sa aesthetic ng ice cream. Pero okay lang yan. So ilalagay ko sila dito. Oh my God, ang creamy niya talaga. Itong version na dumaan sa food processor, sobrang creamy. Pero itong nasa kawali, may mga buo-buo pa siyang strawberry chunks. And ilalagay ko sila dito. Tapos ito, if i-freeze ko,
Hindi, i-chill ko sila overnight. And tomorrow, ready na to for churning. Oh my God, kaya ba? Kaya naman. Oh, actually, na-expect ko na mapupuno ko na to. Pero hindi pa rin. So, I don't know, parang habang tumatagal yung proseso, pakunti ng pakunti yung tong ice cream. Simutin lang natin lahat para walang sayang. Okay. And ito yung chill ko overnight sa ref. This baby is now ready. Mga overnight ko naman iniwan yung ice cream or yung puree natin sa refrigerator and oras na ngayon para gawin siya officially na ice cream. Ang lamig niya sobra. So mahirap siya hawakan ng more than 10 seconds. Parang feeling ko na frostbite ako. Okay, ang hapdi sa kamay, oh my God. And first time ko rin siya gagamitin ng full capacity. Tubig ng konti, yung taas lang naman. Pero I think okay lang naman. So, 1.9 liter yung kasya dito. And I think nasa 2 liters to. Pero let's go. Buhos lang natin dahan-dahan. Mapupuno ba natin? Feeling ko hindi natin siya mapupuno. Yeah, hindi siya sobrang punong-puno. Pero okay lang. Simutin ko lang yung iba. Ang sakit pa rin ng kamay ko. Mahapdi siya kapag hinahawak sa malamig. Dahil, frostbite ba yan? Simutin ko lang yung iba para masulit lahat ng ingredient. I think okay na yan. Okay. Let's go. Ayoko na siyang hawakan direct. Patong na natin dito. First time niya rin sumakto ma-shoot ng ganyan. And ilagay natin to. Oh my God. Parang ngayon pa lang nag-freeze kaagad sila. Pero, okay. Next. Malaki in place siya. Hindi siya nalalaki in place. Wait. Okay. I think okay na yan. Then ito. So, yan. Napuno nga talaga natin siya. And first time to. So, parang first time ko talaga siya magamit na capacity. Usually, kalahati lang nung freezing pot yung napupuno ko. Pero ngayon, halos nasa pinakataas sila. And we'll see. We'll see. Ngayon pa lang parang nararamdaman ko na nag-struggle siya. Pero, iwanan muna natin to ng mga usually mga 15 minutes lang. 30 minutes yung naka-display dito, pero usually mga 15 minutes lang. Okay na siya, nagiging solid na ice cream na siya. So, dyan muna yan. Medyo nininervyos ako kasi mukhang mag-overflow siya any moment. I don't know, parang hindi naman siya umaangat ng ganito last time. Pero, okay. Tingnan natin kung ilang minutes pa. So, mga 8 minutes pa lang siyang umiikot ng ganyan. May 22 minutes pa tayo. Umaapaw siya. Oh my God. Pero kulang pa tayo sa time. So, I don't know. Hayaan ko na lang siguro siyang umapaw. And I'll see. Okay. I think. So, naging makalat na siya. Meron pa tayong 16 minutes. Siguro i-stop ko na. Kinakabahan kasi ako. Gutin ko lang. Oh my God. Naging makalat to. Inis talaga ako dito. Ang hirap. Okay. Well, gusto ko muna siyang tikman. I don't know. Parang kulang nga siya sa... Well, hindi na siya maasim. And lasa siyang strawberry, pero hindi rin siya matamis. So, I don't know. And I don't know, parang it's ice cream enough. So, I think pwede na. Pwede na to. Okay, nandito tayo sa mahirap na part na kailangan siyang ilipat sa container. Okay, I think kailangan ko munang sandukin yung iba bago ko mahila yung bilog. Okay, I think ito yung perfect na pangsandok dito. Actually, maganda yung consistency niya. Pero parang, mabilis siyang matunaw. Kailangan kong pumatong. Nice. Ang ganda nung kulay niya. Parang matamis talaga siya tingnan. Kung yung color niya yung titingnan. Look at this. Hindi ko alam kung bakit hindi siya pink sa video, pero pink na pink siya sa in person. Oh my God. Ito yung part na ayoko na makalat. Pero okay. We need to finish the job. Pero konti na lang naman na yung natitira dun sa lalagyan. And masasalin ko na sila dito lahat. Okay. I think sisimutin ko na lang yung laman nito. Oh my God. Hindi ko alam kung saan siya ilalagay. Kalat. Oh my God. Okay. Diyan ka muna. Okay. Next. Ito yung, oh my God, ayaw ko talagang hawakan to kasi napakalamig. Hindi kaya ko. And alam ko rin naman na hindi ko madadako to lahat dahil magdidikita na sila dun sa gilid nitong. Pero think yun na lang yung papakpakin ko mamaya kapag medyo lumambot-lambot na sila kasi ngayon hindi talaga sila maaalis dun sa pot. Ang daming kalat. Simutin ko lang tong gilid-gilid. Okay. Okay. Medyo makalat, pero happy naman ako. Happy naman ako sa kinilabasan. So, wait.
Ito, i-fridge ko na sila. At least 4 hours daw. Pero ito, hindi ko na kasi sila talaga makuha dyan. Marami pang nagdikitan dito. So, ito, papapakin ko yan. Ito, ilalagay ko na to sa ref. Nakatulog ako, pero ito na yung ice cream. 6 hours. 6 hours after ko ilagay sa freezer. And gusto ko muna siya tikman bago ako magluto ng dinner for tonight. Oh my God, yun lang yung problema. Ang tigas niya. And wala akong ice cream scooper. Pero, hindi ko talaga alam bakit siya tumabang. Anyways, and nakakita ako ng murang bigas sa grocery sa baba. Hindi ako masyadong nag-grocery lagi sa baba kasi feeling ko ang mahal niya. Lahat yung mga, pag yung grocery store dito, may market yung pangalan. Parang in-expect ko na kagad mahal siya. So, hindi ko alam kung gaano karami iluluto kong kanin. 3/4 ba? Hindi sure may 3/4 ba dito. Alam ko na, 1 cup na bigas na lang. Yung isasahin ko for today. And parang nakadalawang linggo kami na walang kanin-kanin. So excited ako mag-rice ulit today. So isang cup lang. And oh my God, first time ko magluluto ng kanin dito sa kaldero na to. And nakabili rin ako ng patatas. $6 lang to lahat. Pero hindi ko naman kailangan ng maraming patatas. Siguro mga 1 adobo yung luluto ko today. Ang haba niya. 2. Siguro okay na yan. Or siguro sakto na to. I don't know. Hindi ako makapag-decide. Sige. Ganyan, dalawa. Hugasan muna natin yung mga patatas bago balatan. And dahil wala akong peeler, so kutsilyo lang yung gagamitin ko na pambalat. And napakatalas ng kutsilyo na to. Kinakabahan ako lagi gamitin to. Oh my God. Actually, I think umpisahan ko na lang pala munang salang na tong chicken. Oh, at saka yung pork ko pala. So sana ready na yung pork. I think 3 chicken lang yung gagamitin ko today. Kasi medyo marami pa yung pork. Tapos i-freeze ko to, so kailangan ko silang paghiwa-hiwalayin. Okay. Oh my God. Okay. I think okay na yan. Okay na yan. Okay. And ito yung pork na natira pa nung nakaraan. So, kailangan ko lang sila hiwain ng pang-adobo cut. Okay, feeling ko hindi sila na to ng maayos. Oh my God. No, dito. Oh, actually. Oh, nice. Maganda. Maganda yung pagkakaton niya. Parang, ang sarap niya hiwain na ganun. Nice. Ang sarap hiwain pag ganito yung consistency niya. Para lang ako naghiwa ng cheese. Ang ganda. Ang ganda lang. Okay, lagay na natin yung lahat dyan. Oh my God, kailangan ko pa pala ng bawang. At saka sibuyas. Okay. Ito na yung bawang. And hindi ko rin uubusin yung isang buong gantong kalaking bawang. Sibuyas. Siguro kalahati lang. Okay, I think sakto lang tong 3 cloves ng bawang. 1, 2, 3. Wala akong laurel. Okay. Oh my God, yun yung nakalimutan ko. Pero okay lang. Sige. Hindi naman siguro ganun kalaki yung difference sa lasa kung walang laurel. Kinakabahan talaga ako sa kutsilyo. Okay, I think, wait, kunin ko lang yung gitna niya. Na-weirdo na ako sa shape. Okay. Okay, alright. Nakalimutan ko na yung ratio ng soy sauce sa vinegar. Wait lang. Okay, gawin natin 1/4 lang yung soy sauce. Sarap pa pala to. O siguro kalahatiin ko na yung soy sauce. Okay. And then siguro water din. Pero 1/4 cup lang. Patsamba na tong adobo na to. Oh my God. Okay, 1/4 lang rin yung vinegar. Okay. I-low ko na muna to. Paminta pa pala. Oh my God. Hindi ko sure kung okay lang na durog yung paminta. Pero wala na rin kasi. Sobrang konti na lang rin kasi nang natitira. So, okay lang yan. Wait nga lang.
Iubuhos ko na siya. Konti pa. Okay. Number 2 lang. Okay, okay na yan. I think wala nang kulang. I think kompleto na siya. Palugin ko lang ng konti. Okay. Nice, maganda yung itsura niya. Okay, isa lang na natin. Dito na lang. 6. Oh my God, nasa yung takip. Okay, ito pala. Okay na yan. Saka ko nalilinisin to. Umpisahan ko na muna tong patatas. Oh my God. Okay, very nice. Gusto ko ng malalaking cut ng patatas. Actually, okay na to. Hindi ko nahiwain yan. Hiwain ko lang to sa gitna. Nice. Okay, kaso hindi pa siya kumukulo. Which is nice. At least hindi ako na-pressure na hiwain yung patatas para isahog kagad dun sa adobo. Okay, lagay na natin to sa compost. Well, hindi siya compost paper. Pero ito yung i-freeze ko for like 1 week hanggat hindi ko pa ibababa lahat ng mga organic waste. Okay, oras na para ilagay ang, oh my God, hindi na lublob sa toyo yung ibang baboy. So, ang putla nila. Pero ilagay na natin tong mga patatas dahil kumukulo na. Okay. Okay. So, napakaputla niya for now. Pero, I don't know, tingnan nyo. Ganyan yung kulay niya ngayon. Pero, ini-mix-mix ko naman siya para ma-expose silang lahat sa toyo. Kailangan ko lang ng sandok. Okay. Kailangan lang nila mababad sa toyo para magkakulay sila. Oh my God, mali yung sandok na napili ko. Okay. Parang ang laki rin ng hiwa na nagawa ko dun sa pork. Okay. Tingnan natin. Mainit. So, I think nagkakakulay naman na siya nung huling tingin ko. Medyo hindi na maputla yung baboy at saka yung patatas. Pero siguro, iwanan ko pa to dyan ng mga 5 minutes. Actually, hindi ko pa pala siya natitikman. So, and kinakabahan din ako dun sa toyo na ginamit ko. Bagong toyo kasi yun. Never ko pa nagamit yun. And sabi ko na, yung mga toyo dito matatabang. Okay lang yan. Okay lang yan. Okay. In fairness, maganda yung pagkakaluto ng kanin. Medyo pagdating sa kanin, sablay ako lagi. Pero this time mukhang tama naman yung pagkakaluto ko. Tignan nyo naman. Nice. Okay. Mukhang umukay naman yung patatas. Pero, ayun nga, medyo alanganin ako sa lasa nito overall. Yung nakuha ko rin palang chicken breast, walang buto. So, I don't know kung magiging masarap ba to na lahat boneless. Nice. Ang ganda rin naman siya tingnan. Hindi siya ganun ka pula, pero I don't know, yun na yung pinaka the best niya. Pero maganda yung kanin.